Bago ba ako dumating kanina, may pinag-usapan kayo ng asawa ko? Wala po. Hindi nga po siya nakapagsalita eh. Parang ngayon lang nakakita ng gwapo. Wala ba siyang inabot sa'yo? O binigyan na sulat? Wala po, Boss Doc. Teka lang. Boss Doc, baka nagsiselos kayo, ha? Hindi ko po type si Ma'am Ganda. Hindi ko po siya type. Hindi, okay lang. Nasa yung susi ng backdoor? Ito po. Bakit po? Pwedeng sa akin na lang muna. Bakit po? Papalitan ko lahat ng door lock. Bibigyan na lang kita. Sige po, Boss Doc. Pagka may kailangan po kayo, text niyo lang po agad ako. Salamat, Arman. Umalis na nga pala si Arman. Inisip mo na humingi ako ng tulong kay Arman, no? Wala ka pa rin tiwala sa akin. Carlos, kung gusto ko talagang tumakas, dapat kanina pa ako nagsisisigaw. Dapat humingi ako ng tulong kay Arman. Ngayon, kung ibang tao pa rin yung tingin mo sa akin at kung mapapanatag yung kalooban mo, sige, tali mo ako ulit. Lynette, hindi naman sa ganun. Gusto kong magtiwala sa'yo. Pero ang sakit ng mga sinabi mo eh. Carlos, ilagay mo nga yung sarili mo sa posisyon ko. Hindi ka ba magugulat? Hindi ka ba matatakot? Hindi ka ba magagalit? Hindi mo ba naisip na kung sinabi mo kagad sa akin yung totoo, baka natulungan pa kita? Lynette, hindi ko na naisip yun eh. Dahil ayaw ko mawala ka sa akin. Carlos, kung sinabi mo kagad sa akin yung totoo, kung hindi ka nagsinungaling, hindi magiging ganun yung reaksyon ko. Kung gusto mo na magtiwala ako sa'yo, dapat magtiwala ka din sa akin. Nagpanik kasi ako eh. Lynette, yung tungkol kay RJ, na sana hindi mo na ako sinipot. Carlos, hindi totoo yun. Sinabi ko lang yun kasi gusto katang saktan. Pero hindi ko talaga naisip yun. At kahit ano pang nangyari sa atin, mahal pa rin kita. Salamat, Lynette. Yun lang ang gusto kong marinig. Na mahal mo pa rin ako. At hinding-hindi mawawala yun. Alam ko na. Para makabawi ako sa'yo, ipagluluto kita. Gusto mo ng sinigang? Sige. At habang kumakain tayo, saka na lang natin pag-usapan to. Ha? Kasi nagugutom na ako eh. Gutom ka na? Sige. Samahan mo ako? Wala. Okay na.